Good day mga kabaro. Kung ikaw ay nagbabalak na mag-umpisa or magtayo na motorcycle parts, tapusin mo ang video ito. May share ako sa inyo na 10 item na fast moving item na pwede nating unang i-display sa nag-uumpisang motorcycle spare parts business. Pero kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Jun Rizalot, ang dating OFW na ngayon ay isa ng entrepreneur. Noon, nung nag-umpisa ako sa motorcycle spare parts and services, back 2020, kukunti pa lang din yung display ng aking shop, ng aking tindahan. Unti-unti ko lang inuna yung mga fast moving item para madaling madaling mabenta. So, ngayon, meron ako 10 fast moving item na i-share sa inyo sa video ito. Una sa listahan natin ay ang bearing. Ang bearing ay maraming sizes yan. Ito ay nakakabit sa gitna ng hub ng gulong front and rear. Kaya isa siya sa pinakamabilis mabenta sa motorcycle spare parts and services. Pagka halimbawa nagtayo ka ng ganitong negosyo, kailangan wag mong or meron kang bearing na display. Pangalawa sa listahan is yung brake shoe. Yung brake shoe ay nakakabit dyan sa ilalim or sa loob ng hub ng gulong. Yun yung nagbi-brake kung gusto nating huminto galing sa takbo. Yan, kailangan meron din tayo niyan sa display natin. Pangatlo sa listahan is yung brake pad. Brake pad yun yung nag-iipit sa brake disc para mapahinto niya ang isang motorcycle mula sa acceleration. Pang-apat na pyesa na dapat meron tayo is yung bolts and nuts. Yung bolts and nuts napaka mabilis mabenta niyan dahil lahat ng mga motorsiklo kailangan nila kung minsan sa vibration di natin mamalayan matanggal yung mga nut, tanggal rin yung bolts. Kaya isa siya sa fast moving item. Panglimang item na kailangan nating unang bilhin ay yung mga cable. Yung mga cable mga kabaro, napakabilis din mabenta niyan. Tulad ng throttle cable, brake cable, clutch cable. Yan. So, pag umpisa pa lang tayo, kailangan meron tayo niyan. Kahit anong klaseng motor, mabilis mabenta yung cable ng mga motorcycle. Yung pang-anim na dapat meron tayo is yung kadena. Yung kadena, siya yung nagko-connect ng engine sprocket at rear sprocket para hilain ng makina yung gulong para mag-accelerate yung motor. Kailangan natin yan sa motor parts natin dahil napakamabilis din mabenta niyan. Yung pang-pito mga kabaro is yung interior. Lahat ng gulong meron yung interior. So, mabilis na rin siyang mabenta gawa nung yung motor hindi maiwasan na mabutas o matusok ng kahit anong matulis na bagay sa kalsada, mabutas yung interior. Yan din yung kadalasang pinapalitan ng mga riders, lalo na sa mga motor na pang araw-araw na ginagamit tulad ng mga tricycle. Yan yung kadalasang binibili nila or pinapalitan nila gawa nung madaling butas, araw-araw sila na sa kalsada. Pangwalo na dapat meron tayo is yung oil. Yung oil kasi halos buwan-buwan o pagka mga tricycle, buwan-buwan yan sila nagpapalit. Halimbawang mga service lang yung motorcycle natin is nagdidepende yan sa takbo, either 1,000 or 1,500 depende na sa may-ari. 1,500 yung tinakbo or depende na sa may-ari kung gaano nila
tagal exchange oil, pero kadalasan mabilis mabenta ang oil. Pang-siyam na dapat meron tayo is yung sprocket, dahil lahat ng mga semi-automatic business type, big bike, meron talagang mga sprocket kadalasan yan. Yung engine sprocket natin, depende rin sa sizes yan. Mayroong 13 teeth, 14 teeth, 15 teeth. Nagdidepende rin, pero kadalasan ang mabilis mabenta dyan is yung 14 tsaka 15. Sa rear naman, meron ding maraming sizes yung rear sprocket. Depende rin yun sa dami ng ngipin nila. Kung depende kasi sa setup yan, yung pwede natin ikabit natin sa mga motor. Pag halimbawa pang tricycle, kakabitan natin ng malaking sprocket sa likuran para malakas sa hatakan. Pagka single naman, pwede rin medyo maliit para mabilis sa patag. So depende na yan, depende na sa may-ari yan kung anong gusto nila or anong type ang gusto nilang ikakabit sa motor nila. Pag 10 na kailangan meron din tayong display is yung gulong. Yung gulong, siyempre yung gulong araw-araw natin ginagamit yung motor, napupudpud yan. Kaya isa yan sa mabilis mabenta. So yan yung 10 na item mga kabaro na kung halimbawa nagbabalak kang magnegosyo ng tulad ng motorcycle business, yan yung dapat na meron ka na huwag mong walain. I-explore mo na lang yung ibang parts. Sa susunod na video, may share pa ako sa inyo na ibang item na pangdagdag sa negosyo natin, sa spare parts natin. Yung 10 mga item na nabanggit ko mga kabaro, yun yung mga item na pinaniniwalaan kung pag nagtayo tayo ng motorcycle businesses or spare parts, kailangan meron tayo yan sa isang shop natin. So, yan, malaking tulong yan sa atin pagka halimbawang meron tayong mga available, pag may hinanap yung customer, meron tayong maibigay sa kanila. Hindi na sila lilipat sa ibang shop kung saan man merong mga tindahan pa or mga shop pa. Kailangan pag may naghanap, meron tayong maibigay. Ang pinaka kalaban lang natin dito is yung hanapin kung saan tayo makakuha ng magagandang supplier or medyo mababa yung kuha natin na pyesa sa iba't ibang supplier. Matagpuan din natin yan, yung mga supplier na medyo mababa magbigay, lalo na pagka medyo matagal ka na sa kanya bumibili, kumukuha, bibigyan ka rin ng magandang deal. Kaya mga kabaro, isa rin sa magandang negosyo yung motorcycle spare parts, kasi yung mga pyesa natin hindi siya nabubulok. Kaya mga kabaro, kung halimbawang nagbabalak kang magtayo ng motorcycle business, umpisahan mo na yan. Maganda. Ang kagandahan dito sa negosyo na to is hindi siya nabubulok. Kung halimbawang meron din kayong mga motorcycle na kailangan ng maintenance, lalo na sa mga fuel injected na motorcycle, dito sa motorcycle namin, sa Cycle Care, dalhin nyo dito, i-service natin yan. Lahat po ng mga fuel injected, kayang-kaya nating i-maintenance yan. Hanggang dito na lang mga kabaro. Kung nagustuhan nyo yung aking video, paki-like and share and follow my page. See you next time. Brum brum. Bye!